Shock the System podcast. My name is Raul Franco Ramos. Thank you so much for tuning into another episode, guys. It's nice to be back in the studio. Ganda dito ha. Sage Studios in BGC. Check them out, no? We'll link in the description below. Kasi nga, very special itong guest natin for today, man. And, nako, if you talk about multisport, yung mga coverage natin, no? Pagdating sa mga endurance events natin, nako, this guy, basically one of the true storytellers, no? In Philippine multisport. Yan, nako. You've seen a lot of races, saka yung mga behind the scenes, no? From the start line to the finish line. Guys, our guest today, help me in welcoming the one, the only, Monching Romano of Race Day Triathlon. Thank you, man. Thank you for guesting me. Sabi ko naman sa'yo, hindi na ako kilala ngayon eh. Ba't mo pa ako gi-guest? Hindi, nako, Chief, to be honest with you, sabi ko nga, ikaw ang naging blueprint na itong lahat. Di ba? Kasi, I know a little bit of your backstory, but when you talk about media coverage, going to the races, ang dami kong mga experience, with you, although hindi pa tayo ganun ka magkakilala. I know you from friends, diba, acquaintances. Pero sabi ko, pagka coverage, yung makuelang coverage yan sa mga races, wala nang iba in the Philippines, guys, kundi Monching Romano of Race Day. Diba, boss? And first of all, sir, thank you so much for doing this. Alam ko, you have a lot of things to do. You're into new sport now. Later on, we'll dig into that, no? But, just a little bit of where you started, in your story. Alam ko, syempre, you started as an athlete, diba, running. Alam ko, parang halos magka-batch tayo nun sa TBR, eh. You did TBR din ba before? Diba? Hindi. Ang TBR, parang every year, tumatakbo ako doon every year. Okay. Pero hindi ko tinatapos. Okay. Lalo yung Nuvali times, yes, no? Yes, Nuvali time. Parati akong nasa starting line, parati akong nagsisimula, pero hindi ko tinatapos. Okay, alright. Pero you started out as a runner, di ba? Well, most of us naman started sa running, no? Yeah. So, wala pa akong alam sa triathlon noon. Siyempre, I got into running kasi overweight. So, sabi ko, sige, takbo ko. Ganun. Tapos nga, siyempre, nung una, 5K, diba? Yeah. Tapos, aakyat ka na, no? Pero nung nag-5K ako, napansin ko, diba, ang 5K, usually, huli binibitawan yan, diba? Nauna yung 21, 16, ganun, no? So, habang naghihintay ka, napapansin mo, yung mga 21, yung 16, no? Kita mo, astig, diba? Medyo, kailan kaya ako aabot dyan, no? Or aabot pa ba ako dyan? Ganon, no? Tapos, within dun sa mga taong yon, may napansin ako. Diba? Sino itong mga grupong to na, kasi usually, pagka nasa run ka, makikita mo, most ng mga tao, suot yung event shirts. Alright. Diba? So, diba, Pocari run, Pocari shirt sila, yung event shirt, no? May grupo dyan na hindi. Hindi sila naka-event shirt. Yung iba, ano itong suot ng ibang to? Tri-suit pala yun, no? Okay. So, hindi sila nagsusuot ng event shirt. Sabi ko, early 2000s to, I would assume. Hindi, 2011, ganyan. Okay. So, napansin ko, nakagrupo sila, nakaiwalay sila lang. Tapos yun nga, kakaiba sila, hindi nagsusuot ng event shirt. So, sino itong mga mayabang na ito? Sabi ko, ano. So, doon ko nalaman, may nagsabi, mga triathletes yan. No? Tsaka pag binitawan na yan, maganda tumakbo. Iba. Oo, no? So, triathlete, no? So, doon ako medyo dahil siyempre mayabang din ako. Sabi ko, tingnan natin kung pwede tayo dyan, no? Sa bayan. Oo. So, tanong-tanong. So happen na si Joey Ramirez of Dance. Oh yeah. Naglalaro na sila noon with the Fitness First team, no. So family friend 'yon. So sabi ko, Joey, gusto kong mag-triathlon, gusto ko subukan. Bili ako ng bike. Ang Dance noon was the
distributor of Specialized. Mhm. Sabi ko, bili akong bike. Mm. Sabi niya, huwag ka munang bumili. Pahiramin muna kita, tingnan mo kung magustuhan mo. So yun, pinahiram naman ako. So, doon nag-start yun. Medyo weird nga kasi ako mabarkada ako. So usually, I get into things na kasama yung barkada. Mm. Ito hindi, mag-isa lang ako. Mhm. Merong race sa Alabang, Okay. yung Mm. Animo. Mhm. Basta ang iksi lang noon, super sprint sa Ayala Alabang yun. No? Full swim, tapos sobrang iksi. So narinig ko yun, pinuntahan ko, mag-isa lang ako, pinuntahan ko, nanood ako. Sabi ko, kaya ko to. No? So, nag-enroll din ako ng bago ko ginawa yun, nag-enroll ako ng swimming. Sabi ko, ano ba yung pinakamahal na swimming program dyan? So yun, nag-enroll ako doon. Ganun. Tapos bike ka. Diba? Na-curious ka, pinag-aralan Oo, mo. pero ang weird doon talaga kasi mag-isa lang ako. Eh nung first race na yun, pumunta ako, mag-isa lang ako. Yeah. Pumunta ako rin, wala akong kilala, nirock yung bike ko, mali pa nga. Nauna ako doon eh. Oo, baliktad. Nauna ako, so nilagay ko yung bike ko, ganun. Pagbalik ko, ganun pala. Ganun pala dapat. No? So, ganun. Ginawa ko. Hirap na hirap ako. Halos hindi ko matapos. Diba? Nag-cramps pa ako. Super sprint yata yun. Super sprint. Pero ang saya. Diba? Tsaka, pinakagusto ko syempre doon, yung body marking. Diba? Diba? Yung may number ka dyan, no? Maganda doon sa Animo na yun. Sandali lang siya eh. So, linggo, punta ka doon, karera ka, tapos uwi ka, lunch kayo ng pamilya nyo, diba? Tatanong nila ngayon, ano yan? Uy, oo. Ako marira ako eh. Ganang yabang pa. Diba? Pentel pen lang yan pero yabang na yabang ka na nun. Diba? Yeah. So doon ako nag-start. Alright. And I assume during those times, I mean, yung triathlon, pa siya eh. Talagang hindi pa siya talaga na-launch dito in the Philippines diba? Parang a few lang were doing triathlon. Konting-konti pa lang. Konting-konti pa lang. Konting-konti pa lang. You mentioned fitness first. Yung mga unang mga teams dyan, polo try? Fitness, polo. Yung mga contemporaries mo, boss? Ano yung vitamins? Kina Coach Omar. Okay. Si Ronald dati. Ano yan? Hala, lago tayo. Oo nga. Oo. Basta yun. Oo. Sante? Hindi pa. Wala pa Sante. Shucks, ano nga ba yun? Sikat, diba? Oo nga, yeah. Sina Ines. Sina Ines. Diba? Yeah. Yun. Sino pa mga sikat na team nun? Siguro yung mga nakakaalala nun, ilagay na lang sa description yung pangalan. Teka, Coach Ronald, naku, patay tayo doon. Bago pag-fit si Coach Ronald dyan Yun yung mga, during those times malalakas Yan, polo, diba? Yun yung mga nauna. Century. Alam ko nga, sabi ni Boss Greg, Sunkist pa yata sila nun Ayun, hindi ko na inabot yan. Hindi ko na. Actually, Try Clark. Nandiyan na rin siguro. Pero siyempre, they were nandiyan na yung Try north. Clark, no? Oo. Tapos a few, kasi ang Bacolod nun. May Camelback. Yung kay Jomac malaki na nun. Malaki yung kay Jomac nun. Trimac, malaki na yung Trimac nun. Yeah. So, yan ang mga inabot ko. Ang panahon ko actually, ang inabot ko, yung era ni Nico Huelgas. Alright. So yan ang hari nun. Nico Huelgas hanggang kay Rambo Chicano. Tapos medyo paalis na ako ng triathlon. Nagpaparamdam na sina Remolino at saka sina Fer. So yan, medyo paalis na ako nun. Sa babae, naabot ko pa yung mga Monica Torres. Alright. Tapos na-Claire Adorna. Yeah. Tapos Kimang Robang. Yan ang mga inabot ko bago ko umalis. Sa mga age group, siyempre, Jomac. Yung mga Arlan Makasheb. Oo nga. Yan, inabot ko pa yan. Si Arlan. Siya yung mga nun diba? Mga nagcha-champion yan ng 70.3 noon. Nung nasa, pa siya, nasa... Yeah. Amsur pa. Saka si si August. Yung taga-Bukid nun, si Jong. Diba? Hindi. Si Jong was medyo later. Ige. Coach Ige.
Sige, ano na. Sina August Benedicto. yan yung mga nagcha-champion nung time na yun. Yung magugulo noon, sina Retzel, sina Makoy. Tapos syempre si Coach Norman, matagal kami magkasama ni Coach Norman. Yeah. So, nabanggit to ni sa akin kasi we also had an episode with Rujen, Rockstar. Oo. Yeah, no. I was also part of the Team Norman at that time, diba? Okay. Kasi kabatch, tama ba, nauna ka lang ng konti kina Coach Naila, tama ba? Or mas nauna ka pa doon. Parang kami yung nagtayo nung nandun ako when tinayo yung Coach Norman Team Norman. Coaching. Team Norman. Yeah. Parang founding ako ng Team Norman nun. Correct, yeah. So, you've been to these races, you fell in love, got curious. Paano mo naisip? Yun ang gusto kong malaman Kasi nga, we have a segment nga rin dito sa Shock the System podcast. The man or the face behind the brand. Kasi I think of race day, no, Monch, as a brand Okay. Ako, when I got to it, alam mo ba, sinabi ko nga kay Amy, my wife, dati pare, I used to get those magazines of your magazines sa dance na I remember pa noon. Ang una ko kasing tri-camp noon si Andy Leterio Nandun din sa niya. Kinuha ko rin yan, kina Coach Moy. Yun yung mga usapan noon You always go to that magazine, di ba? Paano mo naisip to? What sparked you do or, basically build race day? Coming from looking at the races. At that time, may magazine na nun yung Multisport, no? Okay. So, yung Multisport brand. Yeah, na magazine. Yeah. So, ando na yan. Pero nakita ko na may hindi silang nako-cover. Parang naisip ko, pwede pa akong may spasyo pa para may gawing ibang kwento, no? So, eksakto naman yung friend ko, si Edsel Ochoa, who was into publishing, niyayaya ako na, Monch, gawa tayong magazine, ganun. So, sakto. Sabi ko, sige, tara, gawa tayo. Pero triathlon, sabi ko. So, yun nga. Pero, iniba ko agad, no? For example, yung Multisport, yung size niya medyo maliit. So, ginawa ko yung race day, malaki. Oh, yeah. Oo. Malaki siya, no? Tapos glossy. Para sa Para sa mga advertiser. Correct. Diba? Kasi pagka nag-place ka ng full page ad, impressive agad, diba? Laki agad, no? So, visual na pala nun Pati yung cover, diba? Pagka na-cover ka ng race day nun, medyo impressive kasi laki, diba? Plus, the fact na si Edsel Ochoa was a very popular, yung partner ko was a very popular photographer. So, sigurado ko maganda yung cover ko. Wow. No? Actually, yung cover namin, the whole magazine was for sale, for advertisers. No? Sige, bili mo lahat yan kung gusto mo, except for the cover. Okay. Ang cover, hindi namin binibenta yan kasi yan para sa readership namin talaga yan. No? So, ibig sabihin, pag naging cover ka ng race day nun, deserving ka maging cover talaga. Yeah. Oo. Hindi dahil kaibigan kita, hindi dahil ni-sponsor ka ng kung sinong brand, no? Hindi. Ibig sabihin, pinili ka ng editorial staff, ibig sabihin, may ginawa kang kakaiba para makarating ka dyan sa cover ng race day. So, ikaw yung genius mind dyan di ba? Nung race mind day. Lang, di naman genius. Pero, naisip mo ba na, kumbaga, I'm gonna build the staff, ito, may editor ako. I mean, meron akong talagang mga writers dyan. I have people na who will cover the events. Ganun na ba yung parang projection? Hindi, guerrilla lang yun. Okay. Oo. So, ang mga writers nun, contributors. Yeah. Tapos tinutulungan din ako ng mga ibang triathletes na nagsusulat. Like si Bobby Go. Hindi ko alam kung inabot mo si Bobby Go. Bobby Go magaling magsulat, no? So, parati yan nagsusulat para sa amin, no? So, gano'n, may mga contributors. Like si Bobby Go, maganda yung ginawa namin noon. Nag head-to-head kami. Kasi noon may
may parang stigma yung nagdi-DNF ka. Okay. Mhm. Diba? Pag nag-DNF ka, para ka talagang may ketong. At the time talaga? Oo, parang Okay. wala kang silbi. Ba't ka nag-DNF, no? Mhm. Na ang thinking ko, ang belief ko, hindi ganun, men. May mga instance na dapat mag-DNF ka. Pag hindi mo na kaya, pag may nararamdaman ka na, diba? Huwag kang pa-pressure na, chat, mapapaya ako pag nag-DNF ako, ano. So, nag-ano kami noon. Side by side kami ni Bobby. Ako, I love DNF. Ang title ko, siya, Death Before DNF, no? Okay. And we, tag dito, mga points namin. No? Galing, ano? So, maganda yung article na yan. One of our better ones. So, walang blueprint, pero sabi mo, sige, gawin natin ito, tahakin natin tong magazine, no? But, boss, meron bang parang tawag nito, nagsabi sa'yo na, huwag mong gawin yan? I'm sure kasi when you're starting, marami kang doubters dyan eh. Di ba? Any business. Kasi you have to also think about it. Di ba? I mean, it's not cheap paglabas ng magazine. Pag-distribute. Yung availability, printing. Di ba? Tapos may mga editors ka. Kasi hindi naman pwede ikaw nagsulat, ikaw mag-i-edit, ikaw magpo-proofread. Hindi pwede. Naku. Kailangan ibabayad mo yan. No? Oo. Ako naman kasi, marami naman akong negosyo. No? Marami din akong tinayo. Natuto na ako na wag na ipangwento. You know, kung meron kang, if you're going to start something, wag mo na pangwento, gawin mo na lang. Because yung iba naman wala namang alam eh. Diba? Tapos kukontrahin lang, disappoint ka lang, sasama lang loob mo, hihina lang loob mo, no? Kung naniniwala ka dun sa project mo, gawin mo na lang. Kung lugi. Pero malay mo, diba? Yeah. So yung negosyo naman, I mean, siyempre pinag-aaralan mo naman yan. Diba? Hindi ka naman tanga. So, gano'n lang. Huwag mo na masyadong pangwento kasi pare-pareho lang naman kayo walang alam eh. So, kasi at that time, walang guide eh. I mean for triathlon, specifically for triathlon, diba? I mean, you would get a lot of magazines coming from abroad. Diba yung triathlete, meron nun eh, parang ganun eh, diba? Pero in the Philippines, wala eh. Nung naglagpas ka, multisport meron, tapos naging mas visual siya eh. And nakikita mo ngayon, yung mga local athletes within the multisport category, diba? Na-feature nyo sila eh. Kaya, very interesting, diba? Kaya nga, sabi ko nga, talagang nag-uwi ako na itong magazine na to eh. Diba? Nakakatawa eh. And you always look forward to that mga issues, 'di ba? Yung mga piniprint niyo, 'di ba? And it's available in all of the bike shops. Bike shops, yeah. 'Di ba? Or dinadala namin sa mga races. Lang naman siya, free magazine eh. Totoo. Free magazine siya. So sabi ko nga at that time, it was the best-selling free magazine in the Philippines. Talaga? Kasi libre lang naman. It's mahirap. I mean, if you talk of numbers, mahal ba magpaganyan? Mahal magpa-imprenta, actually. Mahal magpa-imprenta. And the quality that you're bringing out eh. Yeah, glossy kami, naka-C2S kami. Yeah. So, mahal siya. Sabi ni Monching, dami tayo pera eh. Pero, honestly, hindi mo naman siya iniisip na nung ginagawa ko yan, hindi ko naman iniisip na yayaman ako dyan. You know, masaya lang siya gawin. Yeah. Diba? Kung kumita, thank you. Wag lang malugi. Wag lang malugi. Kung make even na, pwede na yan. Masaya naman. Diba? Yeah. May deeper, na parang intention kasi nga, you always ask the why, diba? The purpose, bakit mo siya ginawa, diba? Like kunyari joining an Ironman or something, diba? Alam ko siguro, baka merong, kasi gusto ko alam ko may mga stories behind every finish line eh. Na it could be on the picture, on the video, kaya nag-cover ka rin. Meron bang ganung deeper, meaning on why you put up race day? Nilabas mo siya? Feeling mo lang may mga storya kang gusto mong ilabas. Yung parang halimbawa,
nagkwekwentuhan with the other athletes. Naisip mo, magandang kwento to. Ganda sigurong gawa ng article to. Maganda sigurong yung ganun. Feeling mo lang naman, di ba? Pero, so, sige, subukan natin. Ganun. Wala naman siyang masyadong lofty goals. Walang ganun yun. Oo. Yeah. Parang pag nakita mo lang na tapos na, okay, natutuwa ka naman. Ano yung mga, narinig mo mga comments? Galing nito, galing ni Monching. Meron ka ba mga una nun, especially when you came out in the first year? Meron bang mga, baka pwede nyo namang to? Did you earn that trust of the community kaagad? Well, ang dyan, mami-measure mo sa sponsor, sa advertisers, no? So, madaming kakausap sa'yo, maraming gustong i-feature sila, ganon. So, every issue naman, marami namang pumapasok sa amin, ganon. First time pong naramdaman na marami nagbabasa rin naman was, we had, meron akong article na the 17 most influential people in triathlon. Okay. Gumawa ako na, no? Gumawa ka na. Kailan to, Boss Manchi? Hindi ko na maalala Okay. 17 yun. Mga personality. Parang nakita ko yan. 17 most. Okay. Oo. This was before, I think it was in 2016 ba? Yung mga time pa ng... Basta after, TU... After Cebu yan. After Cebu. Okay. Yung parang first po. Ganun. So, dami nagalit noon. Di ba? Kasi sabi nila, bakit sila? Wala ako. Ba't wala ako? Yeah. Or ba't kasama yan? Yung ganun, di ba? Sino yung mga yan? Sabihin mo na dito. so, parang naisip ko, binabasa rin pala. No? Yeah, yun din mo. Or bakit 17? Di ba? Bakit 17? May reason ba? Particular reason? Wala lang. Naisip ko lang 17. Hindi, actually 20 yata yun. Tapos yung iba, hindi nag-submit or hindi pumayag. So, okay. So 17 siya. Pero sa akin naman, yung article na yon, simple lang ang ko doon. Okay. Ito yung mga taong kung iba ang ginawa nila, maapektuhan tayo. Maapektuhan ang buhay natin as a triathlete. No? For example, nandun si Fred Oitengsu. Yeah. Diba? So si Fred Oitengsu noon was the head of Sunrise, kanila yung Ironman. Ang Ironman noon isa lang. 70.3 Cebu. Mga August yan. August. So, ang kalendaryo ng triathlete noon, diyan nagre-revolve. Okay. So, after August, after ng Cebu, off-season ka na. Okay, hanggang December, tapos start ka na January. Tapos build up na yan, no? Mga iba-ibang races. NAGT, Subic. Yeah, Subic. Yung mga races ni Biking. Ayan, paakyat ka ng paakyat. Then yung A-race mo was Cebu. Okay. So yan, halimbawa, no? If Fred Oitengsu wakes up one day and says, ilipat natin ang Cebu, gawin nating first week of January. Mababago ang buhay natin. Kagulo yung mga kasi, tao. Hindi tayo magpapasko. Diba? Hindi tayo makakainom sa Pasko. Hindi tayo makaka-party. Exactly. Kasi kumakarga tayo, diba? Kumakarga tayo ng training ng Pasko para January, diba? Te-taper ka for a January race. Diba? So ganun siya, no? For example, nandun din may mga personality sa article na yon na hindi triathlete. Okay. Halimbawa, nandun si Coach Rio. Okay. Yeah. So, Rio de la Cruz. Yeah. Bakit kasama yan? Diba? Yung kinalaman yan. Alam naman natin. Si Rio ang hari ng running. Diba? And most triathletes nanggagaling sa running. Diba? Yan yung nagiging nila, unang sport. Oo. So, ang daming dinala ni Rio sa running. And yung subset niyan, after ng running, ang natural progression niyan, magta-triathlon. Okay. Yeah. So, ang laki na epekto ni Coach Rio sa triathlon. Kaya nandun siya. Yung mga ganun. Yeah, so, ganun yung atake nung article na yon. Diba? Hindi porket
sikat ka doon, Nagpo-podium ka. oo, hindi. Kailangan may influence ka doon sa sport or Yeah. kung paano nabubuhay ang mga triathlete. Totoo. No? And, Ako nga wala dun eh. Di ko nga nilagay sarili ko dun eh. pero dapat ako nandito ako 18 eh. Ano ba yung, naalala mo pa, Boss Monchi, kasi nasabi mo nga, 7 most influential, parang Time People of the Year no? Ganun Yung may big story ka ba nun? You had to come up with this para syempre people would talk about it. May naalala mo pa? Hindi naman kami nananadya na magpaka-controversial. Yun naman ang ng race day. Basta lang kung ang gusto lang namin kasi magkwento ng medyo kakaiba. Diba? Like, we veer away from the usual drama. Halimbawa, yung umayat ka dahil sa triathlon. Yung mga ganon. Pinapabayaan na namin yung iba gumawa niya. No? So, ang madala sa amin, mindset halimbawa. No? For example, yung Nico Welgas. Yung Nico Welgas, every time makausap mo yan, may mga tututunan ka. Yeah. Iba utak niyan. Mind of a champion talaga yan. Ganon. No? So, hindi ko sasabihin close kami ni Nico. But we've had occasions na bumiyahe kami sa Cebu for events, lunch together, etc. No? And every time mag-uusap kami niyan, may time kami mag-usap, matututo ka niya. No? So, dyan ako kumukuha ng topic. Dyan ako natututo talaga. Kasi iba talaga. Thankful ako because for race day kasi I was able to talk to a lot of elite, no? Sina Kim Mang Robang, sina Marela, sina Ariana, mga na-interview ko yan, no? Sina Sandra, no? Ibang utak nila, men. Ibang utak nila, no? Kaya na pwede mo agad kunin siya sa no? Subject Tsaka i-apply sa buhay mo. Ganun. So doon namin kinukuha yung mga kwento para hindi masyado, the usual stuff na pumayat ako sa triathlon or ito yung journey ko from ganun to ganun. Medyo, sige, dati akong ice vendor. Binibigay na namin sa iba yan. Okay. Galing And sa dami ng, count kung ilan na yung mga na-cover mo before, Boss Monching? Na races? Oo. Hindi naman ganun kadami. Hindi naman ganun kadami. Pero most of the major ones. Yeah, Ironman. Hindi, yun ang ironic dun. Hindi ako nagko-cover ng Ironman. Okay. Oo. Talaga ba? Hindi. Gusto ko ipasok Hindi kami nag-cover na Ironman. Okay. Pero ito yung local local. Oo. We cover Ironman races abroad. Which is ironic, no? Ibig sabihin, when we say we cover, we are invited by Ironman races abroad. Ibig sabihin ng invited, they take care of our flights, of our accommodations. Pagdating mo doon, tatanong ka, what do you need? You need a motorcycle? Yeah. You need a driver? Yeah. Okay. What do you need during your stay? Do you need a van? Do you need a driver? Do you need to go somewhere? Do you have a feature on the place? What support do you want? Ganun sila. Oo. So ironic na we are able to cover those international Ironman races. Pero dito, hindi namin magawa, no? So, nakakalungkot din for us. Diba? Kasi, siyempre gusto rin namin, diba? Yeah. Lalo-lalo na kilala namin lahat ng mga tao rito, diba? True. Lahat ng atletang yan, kilala namin, no? Malungkot din kami. Na pagkalmawa, merong full Ironman, nasa bahay kami. So, ngayong race weekend na nasa bahay ka. Oo, ganun yun, no? Yeah. Kasi, people would actually try to find you in the races, especially major ones. Diba?
Dati, Oh, dati. I remember, pinakakwelang naalala ko sa'yo nun, yung meron pang race nun sa, saan tayo sa Batangas, yung maahon, Pico. Hindi ko sila. Diba? Kino-cover mo. Diba? Tapos yung mga iba doon, naka-big ring ka ba? Yung mga gano'n, diba? Ahon, mga gano'n. Sabi ko, kulit ito ni Monching, oh. Diba? And I remember, you were there nung Gurye, nung 2019. Yes. Diba? Gurye. Yun yung tayong, nandun kasi ako nun, boss. Supposedly, I was gonna do my first full Ironman. Mhm. Oh, yabang ko nun. Nag-register ako ng Gurye at naka-register ako ng Basselton. Oo, Yung okay. 2019, ano? Pero hindi nangyari yun, di ba? Kasi nga, binagyo tayo. Okay. Di ba remember nung Gurye? Di ba? Ang dami-dami natin nun. Wala ako nun nung bagyo. Okay. Wala ako nung bagyo. Nung 2019. Wala. Earlier Okay. ako. Okay. Earlier 2018. ako. Okay. Hindi ko na maalala eh. Pero nung time na nag-Gurye ako, parang wala namang masamang nangyari. Alright. Oo. So, I was there yata in the following year. Oo. Ito yung supposedly dapat duel ni Coach Ronald and Mervin Santiago. Tama, oo. Yun Wala yung- ako nun. Yeah. Gumagawa lang ako ng mga cartoon nilang dalawa. Oo. Pero sabi, naalala ko nun, pinakamalaking contingent yata noon at that time eh. Yeah, Parang 100 Oo. plus yung mga Pinoy nagpunta sa Gurye. So after yan, Mm. kasi parang the year before, yan yung pumunta ako. Mm. Tapos the next year nga, the biggest na. Siyempre kinlame ko na, di ba? Sabi ko dun sa Korea, kita nyo. Oo. Pakatapos ko, dami na pumunta. Iba yung influence So, eh, di ba? diba? Oo. Malay ko naman kung dahil sa akin. Hindi ka naman alam. Ito na nga, Mons, no? Yung statement, di ba? Ang dami ko narinig yan na kwento na yung maging Iron Man sa sariling bayan. Okay. Narinig ko na yan. I mean, may kwento kaming from the athletes, no? Ano ba talaga yung story niyan? Kasi lahat sinasabi nga yan, maging Iron Man sa sariling bayan. Pero what I heard was, that statement came from you. Yes, oo. So confirmed, sa'yo galing yung statement. Ako gumawa niyan. Alright. Okay, ang backstory niyan is, una-una, hindi ko naman alam na magiging ganyan ang traction niya. Mhm. Diba? Ginawa ko lang yan. Hindi ko naman naisip na sisikat yan or sasakyan, no? Kasi kung alam ko, sana binayanta ko sana. Diba? Pinagkakita ko sana. Oo, ngayon kasi. Pero ang backstory niyan Okay, is, sige. sabi ko nga, Naku, makinig kayo. Ayan. for some reasons, hindi kami nagko-cover ng Ironman races, no? Mm. Pero nung magkakaroon na ng first time na full Ironman in the Philippines, 2018. okay, Yeah. na ang main sponsor is Century Tuna, na ang head si Greg Manson. Yeah. Okay. So si Greg called me. Sabi sa akin ni Greg, pre, this is the first time, this is historic, baka we can put our differences aside and let's help one another to make this an epic first time full Ironman in the Philippines. Si Greg Manson is he's a big supporter of race day, of triathlon, and a personal friend also, no? Yeah. So, hindi pwedeng hindi mo pagbigyan niya, no? Tsaka medyo godfather status yan sa triathlon, si Greg, no? So, naisip ko, kailangan natin tumulong, diba? Kung ano pa mga differences yan, kailangan natin tumulong. Tanda ko yan because Greg, nag-drive ako nung when he called, nasa labas ako ng village, papasok na ako, no? So, sabi ko, kailangan din natin mapahiya to si Greg, no? Kailangan Steer up eh. may mabigay tayo dyan. Diba? Compliance, kumbaga, diba? Hindi natin pwedeng ma-disappoint si Greg, diba? Oo. So, ang thinking naman doon, ang pagiging Ironman kasi is a rite of passage, diba? Mhm. Ano yan? Ang buhay ng triathlete is pre-Ironman and post-Ironman, diba? Merong definite timeline kung kailan ka naging Ironman. Diba? Pagkatapos, pag naging Ironman ka na, hindi mo na maaalis yan.
Diba? Yeah. Diba? So hinati mo yung buhay mo as a triathlete na hindi ako Ironman pa niyan, ito Ironman ako. Napaka-importante niyan sa buhay ng isang triathlete. Okay. So parang ganoon. So nagiging Ironman ka on your first time. Okay. And you are forever an Ironman. Kahit ano bang sabihin mo, you're forever an Ironman. Okay. So doon ang galing yun. Magiging Ironman ka. Dati, nung wala pa rito, you have to travel. Okay? Yeah. Tapos, pag nag-travel ka, ang kasama mo lang, girlfriend, misis. Diba? So, tatawid kang finish line, isa lang ano mo. Diba? Ito hindi. Pag sa Pilipinas na gagawin, lahat yan, puro Pinoy ang andyan. Isama mo yung barangay nyo, lolo't lola mo, diba? So, hindi mo na Ang saya mo, diba? And magiging Ironman ka, yun na pumasok na bigla Doon na. sa sariling bayan. Ba, nag-rhyme pa, no? Okay na to. Sakto, nasa bahay na ako. Mula labas ng Merville hanggang sa bahay, naisip ko siya. Maging Ironman sa sariling bayan. Ayos na ako. Lusot na ako kay Greg. Tinext ko na. Greg, ito ang bag ko. Tagline. Bang. So, they used it. From the beginning in 2018. Yes. Ginamit na nila. Oo, so ginamit nila sa print ads, ginamit nilang hashtag, tapos ginamit na ng mga atleta, no? Ang nakakatuwa, during the race, may mga nagkikwento sa akin na yung iba na gusto na mag-quit, gusto na mag-DNF. No? Pero ang iniisip nila, hindi ako mag-quit kasi magiging Ironman ako sa sariling bayan ko. Galing. Ganun. Tapos, nung nakatapos na sila, hashtag nila, naging Ironman sa sariling bayan. So, natuwa naman ako na nakarelate yung mga tao, ginamit, ganon. Yeah. So yun Tapos, I think in the next, ginamit ulit, ganon. Galing. So sa akin, okay lang naman yun. As long as Century is the major sponsor of Ironman, as long as Greg is the head of Century, they can use it for free. For free? Parang gano'n malalim to. Boss actually, we already had a sat down. We sat already with Boss Greg Manson. Pero eventually, may kailangan lang mga ayusin. Hopefully, magkita kami ngayong race weekend. So, yung palang kwento nun. Wala namang doon. There's nothing special about it. Natsambahan din lang yun. Tsambahan lang. Yeah. Pero galing Diba? Kasi malalim yun para sa mga atleta ngayon. So, kung bago kayong Ironman, na naging Ironman sa sariling bayan, ang contribution ni Boss Monching is yung napakalalim na tagline na yan. Diba? Yung klase yun Kasi you always put that on your post. Ngayon. And pag nakita mo yung hashtag na yan, boss, siguro, may kita mo yan Diba? When you put it sa Instagram, kung ilan na yung mga nag-post using that hashtag, dami. More than hundreds of thousands. No, coming from that time siguro. Diba? Grabe, Pero mas maganda siguro maging Ironman sa New Zealand, di ba? Mas social. Maging Ironman sa Vietnam. Di ba? Mga ganyan, di ba? Sa Korea. Sa Nice, France. Yeah. Oh, yan. Mas social. Now, napansin mo na ba din, Boss Monch? Ang dami na ngayon mga race day creators, content creators, both running, even in triathlon, cycling. Sa tingin mo ba, ito na ba yung parang kahit paano nag-evolve into that yung mga content creators now? Kasi dati, di ba, kung makita mo, yung content, makakuha mo lang siya sa isang platform Di ba? Race day lang yan, makita mo dyan Ngayon, ang dami mong pupuntahan na profile ng tao para lang malaman mo, ano ba ginawa to? No? Iba yung naging, ng social media Anong take mo dyan, Boss Monching?
Well, hindi na naman ano yan, hindi lang naman sa triathlon yan. So, Yeah. sa buong ano yan, sa buong social media yan, talagang pumutok ang content. So, naturally, dadami rin sa sport natin, sa running, no? So, and the more content, the better, of course, di ba? Mas matututo tayo, mas sumisikat yung sport, mas Yeah. marami sanang madalang tao sa triathlon. So, Yeah. maganda yan, maganda yan. Yeah. Maganda yan. Sa triathlon din, Boss Monching, matindi rin ang politika, no? Medyo matindi rin, ano? Well, nung panahon ko maganda sa triathlon, hindi toxic. Okay. Hindi toxic dyan. Even sa social media, wala masyadong banatan dyan. Straightforward lang. Oo. Tahimik lang yan. Yeah. Ang mga tao sa triathlon noon, cool lang. Chill lang. Chill lang yung mga yan. Yeah. Wala masyadong banatan sa ibabaw ko. So, sige, sa mga chat group, magbanatan kayo, walang problema. Diba? Pero, yun nga, pagdating sa public post, wala yan. Yeah. For example, medyo chill ang mga tao nun eh. Kasi, I remember may mga races na maka-cancel yung swim. Oh, yeah. Cancel ang swim. Okay. Wala tayong magagawa. Maalon. Game. Bagyo. Walang masyadong reklamo. Yeah. Diba? Sabihin nung hindi dumating ang medal, padala na lang namin. Ayos lang. Sige, okay lang. Hindi masyadong toxic ang triathlon nun. Wala masyadong problema nun. Medyo tolerant ang triathlon community nun. Ngayon, no? You hear about yung kunyari sobra ng distance. During your time, walang nangyayari mga ganun eh. Ano mga take mo sa ganyan? Siguro, ewan ko lang, no? Basta nun, wala masyadong ganyan. Sobra kulang. Sobra, thank you. Mas marami kaming tinakbo, di ba? Masulit. Oo. Kulang, thank you. Hindi kami napagod. Saka ngayon, mas tolerant nun, mas tolerant. Yeah. Dahil baka rin konti ang races nun. Di ba? So, tapos, konti rin lang sumasali. So, tolerant ka sa organizer. Kasi alam mo namang, di naman kumita ng milyon yan eh. Di ba? Tapos, babanatan mo pa. Kung tumigil yan. Kung yung mga organizer tumigil dahil nabuisit na dahil pinagbabanatan nyo, di wala kayong karera mo, kayong tanga. Bisikleta kayo ng bisikleta, walang karera. Di ba? Oo. I put up nga, kumbaga, some athletes na nakausap ko, sabi ko, ikaw ba you're willing to pay, for example, an extra just to bike all the way to SCTEX? Diba? Kasi ngayon, portion lang, SCTEX, tapos ngayon na meron na sa loob, na parang umiikot ka doon, na meron mga humps. Diba? Ang hirap, no? And then it's all because of, siyempre, alam na, budget, mga gano'n. Dati wala eh. I remember in 2018, full SCTEX. Diba? Hindi ko makalimutan, DNF ako nun. Ewan ko, anong panahon kasi namin, hindi kami maarte nun eh. Oo. Nagbabike nga, kumakarera nga kami sa loob ng Alabang nun. Oo. Tsaka doon sa mga laiya na kasabay mo mga bus. Diba? Hindi sarado yung kalye. As in, andyan ang bus, nandito ka. Hindi pa na... Walang problema. Talaga? Hindi mo sa problema. So, ano yung mga... Mas tolerant kami noon kasi nga, ganun talaga eh. Kaysa walang karera, diba? So, yun yung mga... Kasi, ngayon kasi, diba, syempre, yun yung parang nakikita rin ng mga tao yung... Once they race abroad, tapos mako-compare nila yung mga races dito in the Philippines, diba? Na parang last year nga, we raced, for example, sa Fokok. Pagdating dito, 'di ba? Parang nakita mo talaga yung yung production, 'di ba? Dito talagang ang hirap eh. Parang tapos ngayon nagmamahalan na rin ng ang triathlon, 'di ba? Kaya maraming boss, lumilipat na rin sa ibang mga races. I mean, events or 'di ba? Ibang sport pala, sorry. Ewan ko, no? Ako mindset ko kasi dyan, ako nga nun, willing ako ng karera na walang
Walang medalya, walang t-shirt, walang giveaway. Basta may timing. Tara. Basta may timing chip. Okay Oo, na yun. tara, game na tayo. Basta may karera, di ba? Yeah. Huwag mo na akong bigyan ng t-shirt, huwag mo na akong bigyan ng medalya, huwag mo na akong pakainin ng carbo loading. Huwag mo na akong, di ba? Kumarera lang tayo. Tara. Pure. Pure lang. Pure. Oo, Karera yeah. lang. Yeah. Oo. Walang problema. Di ba? Ngayon kasi pag hindi na bigay ito, hindi maganda yung Basta bag. safety. Yun naman ang importante dyan, di ba? Habang nagsiswimming kayo, kung sakaling puligating ka, sakaling kabahan ka, sana may pupulot naman sa'yo. Yun lang naman. Nako. Oo. Ngayon kasi ang daming factors no? Saka siguro nag-evolve talaga yung yung love natin, yung itong sport ng triathlon, di ba? Nag-evolve Siguro nagiging broad din yung sumasali. So, nagiging mas bata, nagiging mas bata rin kasi yung crowd Yeah, oo. Kasi nung time namin, medyo ang demographics mas matanda talaga. Oo, yeah. 30s and above talaga kami. Oo. And you think, bossing, kumbaga ako, I know kasi na you're gonna talk about yun nga, ikaw, you're now into a different sport. Diba? Do you think na, siguro may mga iba kasi napapansin ko, nag-try ng Ironman, nakaisa lang, tapos ilipat na rin talaga ng ibang sport, high rock, saka yung, diba, yung paddle, Demanding din naman kasi ang triathlon talaga. Very demanding talaga. Oo. Naalala ko noon, halos wala na akong ginagawa noon. Kasi sa umaga, diba, swimming kayo ng 6. Yeah. Tapos kayo ng 7:30, kwekwentuhan kayo, almusal kayo. Sa opisina ka na alas 10. Antukin ka, matutulog ka. Tapos alas 4, kailangan na, sa ultra ka na naman kasi tatakbo ka ulit. Wala akong ginagawa noon. Para akong full-time na athlete pero hindi naman magaling. Pero halos yan lang ginagawa ko noon. Very demanding talaga. Yeah. Tapos mababago talaga buhay mo kasi yung dati mo mga kaibigan, di mo na makikita. Oo, kasi yayain kang uminom ng Friday night. Hindi pwede, men. May ride ako bukas Long ride ako bukas So, so darating yung time, di ka na yayain ng mga kaibigan mo. You have to give up a lot of things. Oo. Yeah. So mahirap din talaga. Yeah. So, sa mga taong who have been doing this for the longest time. Yeah. Saludo talaga ako. Saludo talaga ako. Yeah. Ngayon naman, Boss Monch, yung mga nag-cover ngayon, like, ako, ano yung mga advice mo, like sa amin na covering this types of events, not just for example Ironman, but hopefully baka we can cover your love now for paddle. Pickleball pala, sorry. Okay. For pickleball. Kasi dati iba na yung coverage ngayon Ano yung mga advices mga sports coverage or content creators? Sa triathlon noon, ang trabaho ko lang naman noon was to bring the race to the people who did not race. Okay. Kasi alimbawa, lalo na kung binayaran ka nung organizer, binayaran ka to cover, So, ang trabaho ko ngayon is to bring the excitement nung race doon sa mga hindi ko marera. Para pag napanood nila, sasabihin nila, next time sasali na ako rito, diba? Pag nag-cover ako ng Go Race ng Jumbo. Gusto kong sabihin nila, next time sasali na ako dyan. Diba? So, yun ang trabaho ng coverage ko. Diba? Dalin yung karera sa mga wala doon. It's not for the people na nandun na, kung hindi doon sa wala. And it's not also to tell my story. Hindi ako kasali sa storya. Kasi wala namang kwentang story ako, di ba? Hindi naman ako mabilis, hindi naman ako magaling. So, hindi yun ang kwento ko. Ang kwento ko, okay itong karera na to, kita mo, pam. Yeah. Although, minsan, pagdating mo ng karera, iba ang nangyayari. So, kailangan, mabilis ka rin. Hindi pwede. Yung naisip ko, hindi pala pwede. Kailangan makaisip ka agad ng bagong kwento. Kasi pag hindi ka nakashoot ng materyales habang nandun ka,
tapos ka, 'di ba? Wala kang magagawang materyales. Patay ka doon sa nagbayad Yeah. sa'yo. Meron ka ba? Actually, gusto ko tanungin yan sa'yo. In the middle, ano yung pinaka-wild mo na cover na in the middle of the race or the event, you had to So, halimbawa yung adjust? sa Capiz. Mhm. Masaya ang Capiz, siyempre, 'di ba? Mm. Kasi we welcome talaga kayo. Daming doon, men, daming seafood. Talagang literally bundok ng crabs yung ihahanda sa inyo ng mga taga ron. Saya, Talaga? ang babait ng tao, ganon. So yun ang kwento. Gandang karera to. Lumabas ang diki amin. Bang! In the race, in the swim in the morning. Oo, Okay. lumabas. So paano mo ikikwento ngayon yun na, ay, ang ganda ng karera, diba? So, cambio ka agad, diba? Mabuti na lang, yung race ni, I think, si Rambo tsaka si Kim Remolino nun, ang ganda ng karera nila. Palitan sila dun. Ng lead. Talagang dikdikan yun. Mula sa swim hanggang sa huli, dikdikan talaga. Nakabuntot ako nun. Yun ang kwento ko. Nice. Yung dalawang yun. Kasi at that time nga, ang established na hari nun was si Rambo na. And si Kim was an up and coming. So, magandang. So, yun ang kwento ng Capiz ko. But it was a good race. Yun lang. Minalas lang talaga lumabas yung Dikya. But the people, the organization, talagang all out sila dun. Cool. Galing, ha? Most emotional finish line moment that you have covered? Still remember? Walang tatalo, syempre, 2019 SEA Games. You were there. Oo naman, syempre. The Nung best. tumawid yung Oo. Rambo, nung tumawid yung Kimang Robang doon, Oo. yung mga tao, wild, dala-dala ni Mang Robang, ni Chicano yung bandera. Men, maiiyak ka. Maiiyak ka talaga. Nakaganon yung camera kong ganon. Pare, lumuluha ako eh. Diba? Maiiyak ka talaga. Talaga. Ang nakakahinayang doon, parang konti lang kaming triathletes na pumunta ron eh. Ang bumiyahe to watch it. Pero yun talaga, iba yun. Nakakakilabot. Oo. Ibang klase. Kilabutan ka talaga. Sana maibalik natin yun, ano? Baka kaya naman. Ano? Best talaga Oo. finish line yun. Yun talaga hindi yung talaga makalimutan. Oo. Lalo, basta maiiyak ka talaga. Ngayon ba, Boss Monching, if you were given the chance to cover again another triathlon event, ano yung gusto mo i-cover ngayon? Meron ka bang mga parang dream, or meron kang request, mga ganun? No? Ang matagal ko nang gustong gawin was to be embedded in the national team ng SEA Games. Okay. So, kasama ko from the airport, paalis pa lang, hanggang mag-podium. Andun, nakabuntot lang ako. Tsaka yung cameraman ko, dalawa kami. Diba? Kukuha lang kami. Pam, kuha lang nakuha. Kung anong ginagawa nila pre-race, kung anong ritual, diba? Yeah. Kung anong nararamdaman nila, tapos konting tanong, ganun. Talagang the whole race weekend or race week, nakabuntot lang kami sa kanila. Yeah. Yan ang gusto ko talaga gawin pa noon. Kaya lang, for some reason, minamalas ako. Sa tuwing malapit na yung SEA Games, may mangyayari na hindi ako pwede sumama. So, never nangyari. Okay. Gusto ko rin sana gawin niya nung Ironman sa ano tawag dito? Kona. Yun nga, may ticket na ako. Oo. May ticket na ako. Which year was this? Basta ito yung first time na marami. Teka lang. Ito yung after the pandemic. Yung 2022. Yung nagkano ulit yung men and women. Hindi ko na maalala eh. Okay. Pero may ticket na ako. Kaya lang, may travel din ako sa Europe. So pinasok ko yung passport ko sa I think Italian embassy.
hindi ko alam kung lalabas on time para makaalis ako ng Hawaii. Oh. Yung time para i-cancel yung hotel, malapit na. Ang mahal na ng hotel noon. At that time, no, parang 25,000 pesos a night na. So nag-decide ako, hindi na ako tutuloy. So hindi ko tinuloy. To save the hotel if ever hindi lumabas yung passport ko. Yun lang, nasayang yung pamasahe ko. Pwede na. So Kona, pwede. Pwede natin. Yun, nakakainayang yun. Oo. Hindi ako nakasama. So, or siguro, a world championship, Maganda rin yun, nakapunta naman ako ng ZLMZ, 70.3. Kailan to? Matagal na yun, matagal na yun. Oo nga, parang, ayun ko lang narinig yun, Sa Europe yan. Sa ano? Saan bang ZLMZ? Austria yata. Oh, okay. Parang isang ski town. Okay. Galing, Wow. Tapos ano yung legacy ng race day na gusto mong i-impart sa mga viewers natin, mga listeners natin today? Wala naman. Walang legacy Wala yan. ba? Meron. Walang legacy yan. Alam mo yung race day, walang plano yan. Miski yung magazine ko noon, walang ano yan, hindi yan every month, hindi yan every 2 months, hindi yan every 3 months. Ano yan, only God knows yan. Kung kailan ko maisip maglabas, saka ako maglalabas. Diba? Miski yung mga advertiser, alam nila yan. Hindi nila pwede sabihin na, uy, kailan na yan? Kung kailan ko gusto. Ano pala, So wala rin siyang mga plano matataas yan. Kwento lang tayo, kwento lang, sige lang. Kung anong masaya, diba? Kung mayroong matutunan ng mga tao, thank you. Kung wala, ganun. Sorry, diba? Pero galing, I mean, talagang na-document mo lahat yung suffering, yung finish line, the emotion, lahat ng mga kakwelahan, mga kakwentuhan, diba? Sa mga team, sa mga tao. Nakakatawa, di ba? Tsaka mahirap, pero mahirap din Kasi for example, hindi ako Ironman Never ako naging Ironman. Ang excuse ko, diabetic ako. Oo nga. Parang it's too much for me. Diabetic, mahirap. Ano ko lang yan? Palusot ko lang. Ang totoo niyan is, sige. Kasi sa race, first 50 meters ng swim, sure ball yan, mag-hyperventilate ako. So, kailangan kong tumigil para take a few breath. Okay na ako dyan. Tuloy-tuloy na ulit yan. Pero kailangan ko talaga kumapit at tumigil. Wala namang swim line sa full, di ba? Oo. Ngayon, tinanggal na rin nila. Wala, di ba? Noon, abroad pa noon, di ba? Wala pang diba? So, takot ako. Baka mamatay ako, diba? So, kaya never ako naging Ironman. So, which is a regret also. Because being an Ironman, medyo exclusive group din yan. Kahit anong sabihin mo, hindi ka kasali dyan. Hindi ako kasali dyan. So much so, na pag may coverage ako dati, halimbawa, Gurye, Langkawi, sa finish line, okay? Andun ako, kukunin ko yung mga first 5 Pinoy. Okay? Pagkatapos niyan, tatabihan, hihiga, magkwekwentuhan yan. Okay? Hirap, pucha, dun sa ganun. Pare, nung time na yun, ganunan sila, pare. Out of place ka. Hindi ka talaga wala kang may ambag, tahimik ka talaga. Out of place ka talaga. So, pag nakuha ko na yung footage na gusto ko, 5-6 na Pinoy na natapos, aalis na ako. Okay. Kasi na-out of place ako. So, masakit sa loob ko na hindi ako Ironman. Kilala ko lahat yan. Diba? Kaibigan mo yan. Kaibigan ko lahat yan. Kasama mo sa kwentuhan. Pero wala. Out of place ka. So, siguro as a triathlete, one of my, bigger regret is that hindi ako naging Ironman. Bitin. Yeah. I'm just a half Ironman. Hindi, pero grabe naman yung contribution mo, Boss Monjing. Diba? Ibang klase yun. From the documentation, the
Una, the publishing of that magazine, Race Day, Triathlon Magazine. Tapos, yan, yung mga behind the scenes, finish line, from the start, we always look, iniintay mo yan di ba? Parang, there was a time pagka mga races niyan, biking, yan yung mga, nun before, ano ginagawa ni Monching? Ganun no? Iba, Hindi mo namimiss? Minsan. Mahirap kasi. Pero mo buong araw din yun, ha? Hindi mo buong araw. So, halimbawa, standard, pinakamahirap na i-cover na race standard. Kasi ang bilis. Oo. Diba? Hindi mo kayang tapusin yung swim. Diba? Yeah. Kuha ka lang, lipat ka na agad sa bike. Diba? Dahil kung hindi, mamimiss mo yung finish line. Tama. So, kailangan yan. Alam mo na. Alam mo, diba? Halimbawa, alam mong pagkasama si Nico, alam mo, ito matatapos to ng ganon. So, by this time, kailangan nasa finish line na ako. Okay. And ako, hindi ako nagsushoot ng voice over Oo. Hindi ako nagsushoot nun. So, ngayon na lang pumasok actually yan. Shoot as live ako, diba? Kung yung spill ko, sinasabi ko during the shoot, diba? Yeah. So, lahat yan, ginagawa mo habang nangyayari yung karera. Diba? So, sinasabi mo, iniisip mo, sinushoot mo. Oo. Galing. Tapos kailangan, andun ka na sa career, diba? Yeah. So, pag half, better. Kasi, may time. Medyo may oras ka. Pag full, halimbawa sa Guri at saka sa Langkawi, tulog ka muna. nakakabalik pa ako ng hotel. Nakakabalik pa ako ng hotel. Ligo ka muna. Galing. Balik ka sa run. Yun, diba? Yeah. Alright. So, tapos ngayon, pickleball na ang inaano ang ano mo na ngayon? Pinagkakaabalahan mo. Oo, kasi nakita ko yung mga tinigil ko na yung race day kasi hindi na ako makakarera, di ba? So parang jahe naman na gawa-gawa ka ng content, di ka naman practitioner, no? So baka ma-call out ka, di ba? Sabihin, sino ka ba? Dahil mong dal-dal dyan, di ka naman kumakarera. Kunin na lang natin yung pangalan ng boss. Oo. Yan. So, and I found a new home in pickleball. Kailan nga pa nagpipickleball? Boss? Parang, siguro mga a year and a half ago, ako nag-start. Galing, ha? Galing. Ano lang yan, yung best friend ko from the US, umuwi, putok na putok ang pickleball sa States. Grabe. Yung best friend ko na yan, walang ibang gustong gawin niya kundi magregalo sa akin. So, nagregalo ng paddle sa akin. Tapos, naglaro kaming konti. Nagustuhan ko naman. Tapos one time, merong pa-pickleball dyan sa BGC si Toby's. Si Toby Claudio. Yeah. So, pumunta ako, tinry ko. Nakita ko ni Toby, tapos sabi ni Toby, uy, liga, palaro kita sa magagaling. Okay. Ayun, so nag-enjoy ako doon. So, from there, yan na. naglaro ako. Tapos naisip ko, wala nagko-content dito. So, nag-content ako. Galing na naman yung utak mo, ha? Galing ka talaga. So, nag-content ako doon. So, tama ba, Race Day Pickleball na? Parang may Pickleball Media ang pangalan ng channel ko. Guys, Pickleball Media, we will link in the description below. Yan. So, wow. Boss, before we end, any last thoughts or any advice sa mga magre-race ngayong weekend, no? Ironman Philippines. 70.3? Full Ironman. Full ba? Full Ironman, boss. Talaga? Yeah. So it's the 10th 70.3 year. Okay. Oo, and then the 5th year of the Ironman full. This race weekend. Ano naging 10th? 2012 yung... Hindi. Baliktad ba ako? Hindi. Baliktad. Hindi, 5th, 2018. Tama. 2018, full pala. No? Full, yeah. Oo. Saka qualification na for Kona. Kaya... tama. Nakita ko nga yung post na yun. 40 slots ba? 40. Yeah. Good luck sa mga good luck. Any advice sa mga bago first timers? Sa mga mag-race? Actually tuloy niyo lang. Masarap maging triathlete. Yeah. Transformative siya. Hindi lang physically, mentally, malaking bagay siya. Naalala ko si
yung isang neurosurgeon na triathlete. So, umu-opera ng utak yun. So, halimbawa, na-stroke ka, may blood clot ka. Okay. Ano yan? Many times, Ironman finisher yun si Vlad Ufana. Okay. Iniisip niya. Ano kaya utak nito? Hindi. So, may blood clot yung pasyente, halimbawa, diba? Or something. Iniisip niya. Diba? Blood clot ka lang. Ironman ako. Kaya kita. Ganon. No? So, iba ang maraming bagay na minsan mahirap. Parati mo iniisip, triathlete ako eh. Kaya ko yan. Wala yan. Iba na yung mindset na ano mo na-cultivate at na ano mo na yung... Saka yun nga, natututo kang mag-push talaga. Kasi maraming instances sa race na ayaw mo na. True. Talaga ayaw mo na. Sa swim pa lang, di ba? Maraming times na medyo nasiraan ng ulo yung dagat. Hindi mo na makita kung nasa ng linya, hindi mo na makita kung nasa ng simula at katapusan na ito. Di ba? Pero tara, di ba? Tatanungin kami sa ng kayak, boss, ayaw mo na ba? Hindi, sige, game. Sige pa. Push pa. Sa run, ganun din. Ayaw mo na, ang init na. Di ba? Hindi, kaya ko pa. Sige, konti pa. Lakad lang ako konti, tapos tatakbo ko na to. Yung ganun, actually, dala-dala mo yan sa ibang aspeto ng buhay mo. Magagamit mo pa yan. So, being a triathlete, worth it siya. Kahit mahirap, worth it siya. Galing. Nako. Boss Monching Romano of Race Day and now Pickleball Media. Nakakatuwa. Hopefully sana maka-join tayo dyan sa isang pickleball session. Baka naman ako mag-cover sa'yo. Di ba? Tingnan natin kung paano yung mag-pickleball. Kasi booming din ang pickleball di ba? Fastest sport siya. Sport. Fastest growing sport. Yeah, true. Thank you so much, boss. Boss Monching, for your time. Alam ko, talagang minove mo rin yung mga schedules mo today. And kumbaga yung race day story, no, from the conception, yung goal, di ba? Saka yung hindi ako nakakatuwa yung maging Ironman at naging Ironman sa sariling bayan. At least yung mga tao ngayon, alam nila yung mindset behind it. And tingin ko na mo rin na-imprenta rin sa'yo, di ba? Kahit hindi, sabi mo nga, oo, sige, hindi ako Ironman, pero, di ba, ang laki ng contribution ko rito, di ba? Iba Baga nandun yung mo di ba? Nandun yung mindset mo. Saka, boss, you're a legend. To me, you're a legend in triathlon. Kaya nga sabi ko, I really pushed for this interview kasi nga, ikaw yung naging blueprint nila Rafi Silerio ng Spectra. Diba? When we started this, actually, sabi niya, pare, walang ibang nag-start ito kundi si Monching Romano ng Race Day. And that's something, diba? And people, even hindi nila alam ngayon, yung mga iba, OGs, alam nila na nilatag mo yan para sa amin. And thank you for everything that you have done to this sport. And I hope, sana makabalik ka sa mga ibang races, di ba? Sana maka-cover ka pa. Baka we can do a post kulitan. Palagi yung sinasabi ang hopefully... Pag nakikita, si Pet Salvador. Si Pet? Siyempre. Yeah, subit pagka ng trap. Yung number 1 photographer sa triathlon. Nagpi-pickleball na rin yun. Nagko-cover din ng pickleball yun So, minsan nakikita kami sa game, sa tournament. Sabi namin, mas madali dito, men. May bubong. Tsaka hindi masyado maaga. Sa triathlon, gigising ka ng alas 3, alas 4, diba? Tapos nasa init ka ng araw. Diba, pero inabukasan, pagkatapos ng race, anong sasalihan natin ulit? Diba? Ibang klase, Gusto mo yung suffering? Tsaka talaga rin yan. Band of brothers din talaga. Band of brothers. Yung shared suffering, diba? So, pagkatapos nyo, saan. Kasi kung wala ka namang kasama dyan, di ka tutuloy dyan. Kasi yung first, NAGT, unang-una, ito naman si Coach Rick kasi, hindi kami pinababa nung sa, ba yung place dati?
Hindi pa ASEA yun eh. Basta meron doon. Sa Kamana? Hindi. Yung all hands tas yung susunod. Wala na ngayon yun. Ay, yung lumang ASEA. Okay. Lumang ASEA. So, pabababain ka nun. Saka mo makikita yung dagat. Saka mo makikita yung course. Aba, pinababa kami. About to start na. Alright. So, sige, pasok na kayo. Nung una ko nakita yung lalanguyin, layo. Sabi ko, walang yan. Sabi ko, atras na ako rito. Intense no? Pag nakita mo yung Pag buya. nakita mo, intense. Di ba ang layo? Oo. Kaya ako, I feel na triathlete ako. Swim bike run, di ba? Anong paborito ko dyan? Swim. Kasi dyan ko feel na triathlete ako. Kasi wala naman lukulukong lumalangoy ng dagat sa gitna. Di ba? Wala naman lumalangoy sa gitna ng dagat. Tayo lang naman. Di ba? Pag nagbi-beach ka, dyan ka lang naman eh. Dyan ka lang, di ba? Yeah. O kaya dito sa may bandang ganyan. Diba? Pero tayo lang ang mga siraulong tapos babalik. Ganun. Una ko nakita, ayoko na. Ay ko, shit, atras na ako. Pero andyan ang mga teammates mo, andyan sina Jonah. Diba? Yeah. Anong mukhang ihaharap mo dyan? Diba? So yung band of brothers, yan ang din na nagtutulak sa'yo eh. Diba? Kaya after every race, minsan nga hindi mo natapos, diba? Kakahiya, kaganon ka, diba? Uwi ka, luhaan ka. Sign up ulit. Sign up ulit. Kasi kasama mo eh. Sign up mo yung mga 2 months next, mga ganun, di ba? Mapawian ko to. Oo nga. Yeah. Ako, grabe. Boss Monching, maraming salamat Thank you so much. Thank you rin. Sana, alam ko, magkikita pa tayo. Kasi, ayan babalik yung fire na yan sigurado. Kung hindi mo sa triathlon, sa pickleball, definitely, hopefully, we could be able to cover pickleball with the pickleball media. Boss Monching Romano, the face behind Race Day Triathlon. Follow Monching Romano on his socials. You're on Facebook, Instagram. You have your website also, boss. Oo. Wala na yata. Hindi ko na alam. Diyan ba ba? Facebook lang. And I think Instagram. Ayan, oo. And ang pickleball media is also up and running for a year na din. Yes. Yes. So they can follow pickleball media On Facebook. on Facebook. Yeah, sa mga gusto mag-pickleball, punta nyo lang si Monching Romano. Napakabait nito. Matutuwa kayo dito. Guys? And ayun, what an episode today. I hope that you guys continue to support us, support the page, and as I always mention, this is the platform for multisport athletes. You can talk about the endurance journey, your story, because we want to help other people also cross the finish line. Yeah. Whichever. Kung gusto mo mag-business, sa personal mo, and siyempre sa mga multisport races na gusto mong salihan. Whether if it's an Ironman, cycling race, running, trail running, and siyempre, soon, siguro, baka pickleball. Alright, so, thank you so much. Shock to System Podcast. We'll see you soon on the next episode. Bye. Thank you. Thank you. Monching Romano. Yes, Thank sir. you, man. Thank you so much. Woo! Grabe.